Alinsunod sa mga probisyong nakasaad sa Republic Act No. 7160 o ang Local Government Code of 1991, partikular sa Section 319 Legislative Authorization of the Budget, ang Sangguniang Bayan bilang lehislatibong sangay ng munisipalidad ay may mandatong magpahintulot at magpatibay ng taunang budget ng lokal na pamahalaan para sa susunod na taong piskal sa pamamagitan ng isang ordinansa o kautusan batay sa mga naitayang kita at gastusin na isinusumite ng punong ehekutibo ng lokal na pamahalaan. Matapos ang ilang mga pagsasaayos, ang enacted na taunang gugulin o annual budget ay agad na pinirmahan ng mga miyembro ng komite, gayon din ng ating pangalawang punong bayan na si Kagalang-galang Valentino R. Patron upang maisakatuparan ang mga itinalagang plano at gamitin ng epektibo ang mga pondo ng lokal na pamahalaan na inilaan para sa mga programa at serbisyo na kapakipakinabang para sa bawat mamamayang Sanosenyo. Sinisiguro ang responsableng pamamahala ng pananalapi at suporta sa pangmatagalang kaunlaran ng munisipalidad. Kailangan po namin gampanan ang isang napakalaking tungkulin. Dapat namin gampanan ngayong araw na ito. Kami po ay may budget hearing in order to assure that on or before the end of the month, matatapos po namin ang aming tungkulin sa bayan ng San Jose. Kaya matapos po ang pagsalita, ang paghingi po ng pamanhin na kami po ay maagang lilisan sa isang tungkulin, hindi po namin kayang pabayaan na iniatang sa atin ng ating national government, ganun din po ng bayan ng San Jose. Batay sa naging mensahe ng ating pangalawang punong bayan, Kagalang-galang Valentino R. Patron, sa ginanap na Foundation Day ng Bayan ng San Jose noong 11 ng Disyembre 2025, na bigyang patunay ang pagtupad sa adhikaing gampanan ang isa sa pinakamahalagang responsibilidad na nakaatang sa Sangguniang Bayan ukol sa taunang gugulin o annual budget ng nasabing munisipalidad, alinsunod sa mga mandato at kapangyarihang malinaw na nakasaad sa umiiral na mga batas bilang mga lokal na halal ng San Jose, Batangas. Dahil sa layunin ng Sangguniang Bayan na maging parang isang bukas na libro sa pagbibigay halaga sa karapatan ng mga mamamayang Sanosenyo na maging impormado, ang Appropriation Ordinance ay ganap na naipasa o naging enacted noong Desyembre 18 bago ang pagtatapos ng taong 2025. Sa isinagawang masusing proseso, minabuti ng Sangguniang Bayan na palawigin ang yugto ng pagsusuri bilang patunay ng kanilang masinop at responsableng pagganap sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanila. At ito ang nagpapatunay na ang miyembro ng Sangguniang Bayan ay tumutugon sa nakatakda sa kanilang tungkulin na ang pagdating sa budget ay ating ginagampanan kung paano natin babantayan ang pondo ng bayan. At sa katunayan, sa kagustuhan natin ito matapos, kahit na tayo ay nakabakasyon, kahit na holiday, tayo ay nagpunta rito at ating ginampanan ang nakatakda sa ating tungkulin na tungkol sa budget 2026. Kaya pinagmamalaki ko po sa lahat ng mamamayan ng San Jose ng pagiging masisipag at pagtupad ng tungkulin ng ating mga kasamahan po sa Sangguniang Bayan. Pinagmamalaki po natin ang ating pong miyembro ng Sangguniang Bayan. Sa kabila ng mga naitalang non-working holidays, patuloy pa rin ginagampanan ng Sangguniang Bayan ang kanilang mandato sa paglilingkod. Ito ay malinaw na patunay na hindi tumitigil ang sama-samang adhikain ng lokal na pambatasan sa paghahatid ng dekalidad, tapat at hindi matatawarang serbisyo para sa bawat Sanosenyo.
Lahat ng napapagtagumpayang gampanin ng naturang samahan ay bunga ng kanilang pagkakaisa at masikhay na pagtutulungan sa pamumuno ng nagsisilbing ama ng sangguniang bayan, ang ating pinagpipitagang pangalawang punong bayan, Kagalang-galang Valentino R. Patron, katuwang committee chair ng naatasang komite, board member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep, gayon din ang lahat ng kasapi ng sangguniang bayan na buong pusong inialay ang kanilang husay, galing at dedikasyon. Mabuhay ang San Jose, mabuhay ang bawat San Joseño.